So what's up guys, it's me Jans at for today's video guys, pag-usapan po natin ang pros and cons if you are planning to live and work here in the US o dito sa Amerika. Kaya kung interesado ka sa video nito, just stay tuned and watch this video. Hi! Kumusta? Ako po pala si Jens, isang OFW. Gagawin ang lahat para sa pamilya. So ayan nga guys, ano nga ba ang pros and cons living here in the US or in America. Kaya unahin po natin yung pros guys or positive, right? So, but before that guys, disclaimer lang, hindi po ako agency or hindi po ako nagpo-promote ng anything. Based on experience lang po yung sinishare po natin sa video na to. Okay? So, let's get started. So guys, ano nga ba pros and cons ng living here in the US? So, unahin po natin yung pros guys. So, across US, ito po yung talagang positive, no? So, positive thing guys, living in America, syempre, number one talaga guys, kaya ka nga pumunta ng US, diba? Kaya ka pumunta ng US because of money, alright? So, dahil sa pera, kaya nga nag-America ka, right? Kaya ka pupunta ng Amerika at magtrabaho as a nurse, as a teacher, as kahit anong trabaho na pwedeng applyan sa Amerika, opportunity sa Amerika, igagrab yan, basta Pinoy, of course. So, syempre, dahil yan sa pera. Malaki kasi yung rate, alright? Especially ngayon, kasi sobrang laki. Nasa 57.9 o 57.8 something, right? So, grabe, mag-58 na guys. So, di ba? So, positive thing talaga guys, living in the US is kailangan, mas malaki talaga yung sahod. So, kasi per hour, of course per hour, then, syempre, maraming opportunity sa US eh. Kaya sobrang ganda ng ekonomiya nila, no? Even inflation rate, so tumataas din yung sahod, hindi sa tulad sa Pilipinas na inflation rate, ganun pa rin yung sahod, no? Hindi tumataas. So dito sa US guys, tumataas talaga din yung rate ng mga tao na nagtatrabaho. So kaya ganda, opportunity, so talaga maganda. So kaya nga pumupunta ng Amerika ang mga Pinoy dahil sa sweldo, alright? Then second thing guys sa pros is, or positive thing is, syempre Amerika na po yan, di ba? Amerika na po yan at gusto mong makapunta at makapasyal. Instagrammable, of course, sino ba namang hindi gusto makapunta ng Times Square sa New York, di ba? O yan, sino ba hindi gusto pumunta ng Las Vegas, Nevada, right? Golden Gate Bridge sa California, okay? Hollywood sa Los Angeles. Okay, yan guys, gusto natin puntahan. Arizona, di ba? So, isa talaga yan sa gusto ng mga Pinoy makapasyal ng Amerika. So, syempre, hindi lang puros work kasi gusto din natin mamasyal, okay? So, isa yan sa positive thing na pupunta ka ng Amerika. Then, ano pa ba? Pros guys is syempre secure yung family mo. May chance kasi na magiging citizen ka. Alright? Citizen, permanent resident, from permanent resident or green card, and then that's 5 years, kailangan mo magstay ng 5 years inside the US at pwede ka na mag-apply ng citizenship at magiging American citizen. So, yun yung maganda sa Amerika. Okay? So, yun naman tatlo guys, yung so far, no? Talagang, yan yung top 3 or top talaga na bakit ka mag-Amerika. Okay? Pros and, yan yung positive thing living in the US. Okay? So, let's start with negative things or yung cons, no? Ito guys is, depende talaga, yung cons guys is depende sa state and city. But across US, syempre gusto mong manirahan sa city, number one problem talaga guys, na ayaw ko dito sa Amerika is the cost of living and the rent. Cost of living, na kahit saan naman po yan, alright? Cost of living like the pagkain, groceries, yan, mga ganyan. Normal na po yan, kailangan mo naman budget, kailangan mo kumain naman, no? So, diyan naman, makakatipid ka din yan kung paano ka kumain, no? Paano kayo kumain ng pamilya mo, so paano kayo magbabudget, so mababudget mo yung pagkain. But the rent, guys, ayan, dito tayo magkakaproblema ng rent, no? Sa rent kasi guys, depende po yan sa state and city kung saan ka. So, pag malaking city, mahal yung cost of living, mahal yung rent, no? Mahal yung rent. So, dito guys is sa usapan ng saan ka na city. But, mostly, pag city talaga, malaki yung bayad ng rent ng bahay or apartment. Yan yung problema talaga guys. Kaya, kung pupunta po kayo dito, i-check nyo po kung saan na city po yung gusto nyong manirahan. Okay? So, kasi pag malaking city, mahal po ang renta ng apartment or condos. Okay? So, yan mga 1,500 up po yan. Depende na po yan sa city. Then, but, meron din naman mga lugar, kung remote area,
Diyan, pwede po kayong manirahan doon sa mga liblib, okay? But later we will talk naman negative things in living in outside, okay? Outside cities, okay? So next guys for me is the negative thing is guys is the health, no? Or not health. So healthcare system, okay? Yan. Ito yung ayaw ko dito sa US guys is yung healthcare system nila, if you go to hospital, may insurance ka, no? Then, ang healthcare system kasi sa mga hospital is hindi fully paid ng insurance mo. May insurance ka, pero yan, hindi fully paid. Okay? Hindi ka, magpupunta ka ng magpapa-check up ka or magpapa-hospital ka, hindi bayad lahat yon. May tinatawag sila na copay. Okay? Yan yung ayaw ko guys dito sa US. Kasi may copay, ang laki ng babayaran pa rin ng out of the pocket mo. Okay, yun. Kasi across US po yan guys may ganyan po talaga copay. Okay? So, yan. Talaga, negative po yun sa akin na bakit may insurance ka pa, tapos magbabayaran ka pa rin. Okay? Then, next thing is insurance. Okay? Yan. So, insurance guys is individual kasi siya. So, pag marami kayo, isa-isa kayong magbabayad yan. At isa pa, pag may health insurance pa ito guys tapos pag may mga pet po kayo, may insurance din po yun. So, yan yung ayaw ko guys, na negative sa akin, yung living here in the US na kailangan isa-isa talaga may insurance guys Hindi pwedeng, pag may parent ka, dala mo na yung anak mo. Hindi po ganun. Dapat isa-isa po nyo yung bayaran po yun. At yung insurance po, yung health insurance is hindi po bayad ng company mo. Okay? Dapat individual, kukuha ka pa ng talagang magandang insurance, maghahanap ka ng magandang insurance na magandang package. Okay? So, kasi may level din po yung insurance guys. Kasi may mga insurance na hanggang dito lang yung pwede mong gamitin. Ito lang yung sakit na pwede mong gamitin. Hindi din pwede manganganak yung asawa mo. Hindi po yun pwede guys. Depende po yun. May level po yun. Kasi kung for maternity naman, mag-a-add ka pa. Ganun. Ganun yung ayaw ko dito talagang grabe. Yung insurance guys. Then, car insurance din. Oh, ito pa. May grabe dito guys, lahat guys, dapat may insurance ka, housing insurance, no, car insurance, health insurance, name it. So dapat may insurance ka guys. So, yun yung para sa akin, grabe. Ito mahal talaga. Talaga guys, dagdag po ito, budget po sa inyo. Kasi insurance ng sasakyan. So dapat isa-isa din. Kung nagda-drive yung anak mo, nagda-drive yung asawa mo, yun, isa-isa din po yun may car insurance guys. So yun, insurance. Then second guys is third pala, weather, no? So dito guys, if you are living, depende din po ito sa state, okay? So, if you are living in Florida, wala namang snow. But, in Florida guys, is bagyuhin. Storm, mga bagyo. Ngayon nga guys, sa labas, ang lakas ng thunderstorm, okay? So, ulan, baha, yan yung problema sa Florida, okay? Then, other state, like in Arkansas, Oklahoma, dyan guys, problema naman dyan is tornado. Yung tornado talaga sobrang kakatakot, okay? But in Florida guys yung baha, bagyo, nakakatakot po yung storm. Especially living near to the beach. Ayan, mga malalapit sa beach, yan yung problema nila. Kasi baha, tapos may mga storm surge, gano'n. So next din guys is yung mga nasa imabaw is the snow. Maganda lang yung snow guys sa una, pero kung parati na guys, nako, tapos may pa siya, talagang yung kapal ng mga snow na hindi ka pwedeng lumabas, mag-bizarre ng something ganun. So, mahirap po talaga guys. So, una, Instagrammable pa, yung ganun. So, isa din yan, yung rural area, sabi ko nga, living outside cities, ang problema mo talaga dun guys is, ang problema dun is yung weather, okay? Unlike sa mga cities, okay lang naman, di ba? So, yung weather is, depende na din yan sa state, okay? Then, sa outside cities guys, ang problema naman din doon talaga is yung titirahan mo is okay na ang problema doon is weather, tapos malayo sa mga stores, okay? Malayo sa mga bilihan, mga groceries, ayan, walang mall, yan problema guys. Ang good thing lang sa mga outside cities is mura lang yung renta, okay? But meron pa rin problema guys. Negative thing doon is malayo ka sa kabiasnan, no? Malayo sa city, malayo sa bibilhan, malayo. Then, weather, yun malamig, mostly malamig yan guys, no? Yan yung problema. So, yun, so far guys, yan po yung mga negative things in the US na ayaw ko talaga, okay? Negative is renta, insurance, healthcare system nila, kasi may copay pa. Then, cost of living, naman yan. Then, yung weather, yun lang talaga guys, yung problema. So, those are the pros and cons living in the US. Kung plano mo
magpunta ng Amerika, yun yung pag-isipan po ninyo, ang balanse po ng positivity and negativity living here in the US. Kaya kung nagustuhan mo tong video na to, please like and follow our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. Ako po pala si Jens at see you again in my next vlog. Bye! Thanks for watching John's Vlogs. Music, travel and fun. If you like this video, please like and follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel. Thank you and God bless everyone. See you around.